Pagdating namin sa lupa ng nakalimutang syato, nagulat kami sa aming natuklasan. Malinaw na matagal nang walang nakatira rito, pero sa loob, ayos pa rin ang lahat. Parang umalis lang bigla ang dating mga may-ari isang araw at hindi na bumalik. Ang kastilyo ay itinayo noong 1428 bilang pinatibay na tahanan ng Maymot. Sa pagdaan ng mga siglo, nagbago ito at inayos ng malaki noong Rebolusyong Pranses. Ngunit habang ito ay binabago, nagkaroon ng sunog at nasira ang malaking bahagi ng gusali. Iniwan ang ari-arian at nagmistulang abandonado, unti-unting gumuho sa halos isang siglo. Noong huling 1800 muling ginamit ito bilang bahagi ng malaking operasyon sa pagsasaka. Ang mga bukirin sa paligid ay kilala sa dekalidad na butil. Kaya't ang syato ay nagsilbing sentro ng suporta sa agrikultura, imbes na tirahan ng maharlika. Nagpatuloy iyon hanggang sa ika-20 siglo, hanggang sa muling napabayaan ang ari-arian. Ang huling nanirahan dito ay mag-asawang matatanda, sina Margaret at Alfred. Pumanaw si Margaret sa 76, matagal matapos si Alfred, at mula noon, tahimik na ang bahay. Isa sa pinaka-nakakagulat na natuklasan ay ang isang malaking lumang silid-tulugan na parang naiwang hindi nagalaw ng panahon. Mas nakakagulat ang natuklasang mga lagusan sa ilalim ng ari-arian. Isang masalimuot na sistemang itinayo noon, marahil para sa imbakan o proteksyon. Sa ngayon, pribadong pag-aari na ang kastilyo at hindi na ito inabandona. Nananawagan kami sa lahat na igalang ang kasalukuyang mga may-ari. Ang mga kuha ng video ay ginawa noong panahong lubos na walang nakatira sa ari-arian. May special kaming gagawin ngayong taon. Kung umorder ka mula ngayon hanggang Pasko sa aming webshop brosofdecay.com, makakatanggap ka ng isang handang sulat na Christmas card mula sa amin na may selyo ng Bros of Decay na wax. Talagang napakaganda ng itsura nito. Ito ay bilang pasasalamat sa pagpayag ninyong mag-explore kami sa iba't ibang panig ng mundo at gawin ang aming mahal na ginagawa. Makakakuha ka ng magandang card. Huwag kalimutang gamitin ang code na Santa BROS 10 sa checkout para makakuha ng water bottle, beanie, t-shirt, hoodie, or iba pang gusto mo. Binabati ka namin ng maligayang pista opisyal, Pasko at Bagong Taon. Maraming salamat sa inyong lahat. Welcome back sa lahat sa Bros of Decay. Isang kastilyong medieval mula ika-15 siglo siyempre sa magandang bansa ng Pransya na iniwan na simula pa noong 2019. Wala na akong masabi. Oo. Kasi kitang-kita mo sa camera na ang ganda nito. Wala pa akong nakitang lugar na ganito. Oo, inayos nila. Nire-renovate ng kaunti at naging mas magarbo. Pero itinayo ito noong 1428. Hindi ko alam kung sino ang nagtayo nito dahil hindi ito ang pamilya namin. Sinusubukan pa rin naming alamin ang kasaysayan ng lugar. Pero gaya ng nakikita mo ngayon, nakatayo tayo sa courtyard na napapalibutan ng tubig sa labas at parang maliit na kuta ito dito sa loob. Tama, lahat ng mga pader na nakikita natin dito ngayon, may tubig sa likod ng mga yan. Isa lang ang daan papasok. Gusto ko yung mga parisukat sa pader, parang tunay na kastilyo, parang pwesto para sa pagbaril. Matagal na rin niyang ginagamit. Wow! At pati yung tore, nakatayo pa rin doon. Ang ganda talaga. Siguro bulok na talaga ngayon kasi matagal nang hindi nagagamit. Para ba yun dati sa tagapagbantay ng gate? Oo, siguro para sa tagapagbantay ng gate o tore. Dahan-dahan lang, nasa likod kasi. Kaya hindi ko rin alam. Siguro para makita ang bundok sa likod. Oo, Oo. Pero ngayon, tirahan na lang ito. At sa kasamaang palad, isa na itong abandonadong tirahan ngayon. Oo, tingnan mo dito. May sarili pa silang balon dito. Ah, hindi pala ganun. Hindi naman pala kalaliman. Tingnan mo yan. Pagkatapos mamatay ni Marguerite noong 2000 at 19 lahat ng gamit niya, lahat ng pag-aari nila, milyon-milyong euro ang naiwan dito sa lugar na ito. May mga tao na magsasabing hindi ito abandonado, pero siguradong iniwan na ito ng 5 taon. Sa ngayon, pumapasok muna tayo. Sa tingin ko, sa isang uri ng sala o living space. Oo, komportable dito kaya parang sala o living space nga. Maniwala ka, ito na ang pinakasimpleng kwarto dito. Ang simple, oh. Pinakasimple. Oo, hindi namin masyadong ipapakita dito lang.
Maraming mga kasangkapan na inayos sa paligid ng mesa. Ang mahalagang ipakita sa kwartong ito ay, syempre, ang mga alaala na naiwan dito. Napakaraming litrato ng pamilyang ito ang naiwan dito. Gusto ko talaga ang mga larawang ito. Dinadala ka ng mga ito pabalik sa ibang panahon. Ito si Marguerite at ito naman si Alfred dito sa ibaba. At gaya ng nakikita mo, mas bata pa sila noon. May ilang piraso ng sining dito. Oo, napakaganda ng mga piraso na ito, lalo na itong isa dahil sigurado akong ipininta ito sa kahoy. Oh, Wow, tingnan natin dito. Mayroon tayong lumang cabinet na may magandang salamin sa ibabaw. Wow, napakagandang gold-plated. At isang bagay na kailangan ko ring ituro sa labas ay ang nakalitaw na kahoy sa buong lugar. palagi akong malaking tagahanga niyan. Napakasilanganing Pranses at Timog Aleman ang estilo nito. Tingnan mo itong napakalaking fireplace. Isang tipikal na katangian ng mga Kastilyong medieval. Ito ay 100% isang medieval na fireplace, purong bato. Oh, Napakatibay. napakalaki nito noon. Dati buong baboy lang ang inilalagay sa loob. Iniihaw mo ito sa loob. Oh, Tingnan mo dito. Ito ang plato sa loob ng pugon. Parang pasensya na dito sa painting na nakaharang dito sa harap nito na maganda rin naman. Pero gusto ko lang ipakita ito. Nakikita mo ba yung magandang fleur-de-lis? Pero pati na rin yung 1,515. wow. Ito ay halos mula pa sa simula ng kastilyo. 100 taon lang ang tanda nito kaysa nung itinayo ang kastilyo. Mapapaniwalaan mo ba ang taong 1,515 na yon? Oo, 500 taon na ito, kalahating milenyo na ang tanda. Pune. Wala kang ideya kung saan tayo nakatayo ngayon. Oh, wala. Dito nanirahan ang ating 4,000, 444 na mga ninuno. Napakagagandang larawan ang iniwan dito. Gusto ko ito. Maraming masasaya at magagandang alaala ang naiwan dito. Parang punong-puno ng mga apo. May mga inapo na sila. Hindi ito yung parang dito na nagtatapos ang lahat. Hindi naman kailangan ngayon na Pero kadalasan, sa karamihan ng mga kaso, hindi talaga magkasundo ang mga tao kung ano ang gagawin dito. At sa Pransya, batas ito. Kapag hindi magkasundo ang lahat ng mga anak tungkol sa magiging kapalaran ng kastilyo o ng ari-arian, walang nangyayari at nakakalungkot talaga yon. May ilang bagay dito. Tingnan mo yung ginintuan na usad doon. iba yun. Oh, stained glass. Oh. O kaya may mancha. May mancha. Oh. Sige. Kabayo ang ibig sabihin ng cheval sa Pranses, jasor. Mas madami pang larawan, aso at iba pa. Gusto ko ang litrato ng mga aso. May naiwan pang bala ng baril dito. Malamang galing sa pangangaso. Lagi nilang ginagawa yan. Kapag may nabaril silang kakaiba, itinatabi nila ang bala ng baril. Ang ganda ng kwarto. Ang laki pa. Oo, gusto ko lang ipakita ito. Sa gitna, dito meron tayong maliit na pantry. Ilang gamit. Oo nga, pero sa tingin ko, ang astig dito. Oh, sa tingin ko astig din ang kwartong ito pero medyo morbid yata. Pero lalapit ako. Isipin mong naglalakad ka sa gubat sa Pransya, tapos biglang may baboy ramo na lalabas sa harap mo. Naranasan ko rin yan noong naglalakad ako sa gubat sa Belgium. May baboy ramo talagang lumitaw sa harap ko. Talaga? Oo, parang grabe, ganito kalaki ang hayop na to. At may mas malalaki pa, tulad sa Spain halimbawa. Tignan mo yung mukha na yan. Oh, at nakita mo ba to? Parang pininturahan ng pula ang loob ng bibig nila. Medyo nakakatakot. Di ko alam pero parang mas nakakatakot sila dahil doon. Oo, sinusubukan nilang gayahin yon. Oo. Oo. Hindi ko alam kung palagi ba nilang ginagawa yon. Kita mo naman, buo pa ang kastilyong ito. Nandito pa lahat ng tropeyo at gamit nila. Tara, sa susunod na bahagi ng kastilyo. Sandali. Sandali. Oo. Pwede mo bang buksan ang kortina sa likod mo? Tingnan mo. Diyos ko, hindi ko pa ito nakita. Oh, ito ang napakalaking gate ng pasukan at ito lang ang tanging daan papasok. Ang wild nun. Oh, Sobrang wild talaga. grabe. Oh, ito ay isang kastilyo. Ito ay isang kastilyo. Oh, Punta tayo sa susunod na kwarto. Oh, ito ang pasukan o yung isa pang bulwagan ng pasukan. Dapat kong sabihin, oh. Isa na namang magandang silid ng tropeyo ito.
Malamang ito ang pinaka-ipinagmamalaki niyang kuha kailanman. Ang malaking usa sa mga kagubatan ng Pransya Takasabit sa pasukan. para makita ng lahat. Minsan pumupunta kami sa mga abandonadong kastilyo o lugar at ang mga taxidermy na hayop ay bulok na. Pero dito, napakaganda ng itsura, buo pa rin. Mukhang talagang inalagaan nila ang mga ito. Oh, grabe. Gusto ko rin yung maliliit na nakapaligid dito. Kasama ng malalaking sungay dito sa itaas ng pinto ulit. At ang dami talaga. Grabe talaga. At gaya ng nakikita mo, bawat kwarto ay dapat may fireplace sa isang abandonadong kastilyo. Oo naman, syempre. Napaka-interesante ng mga ito dahil ito ang kasunod ng mga plansang ginagamit mo noon na inilalagay sa kalan dito. Naglalagay ka ng mainit na uling sa loob ng mga ito. Oo. Malamang hindi na nila ginagamit, pampakita na lang. Magandang crush dyan. O panang hayop ba siguro ng baboy ramo? Oo, mukhang ganun nga. Pero ginamit ba nila yon bilang lagayan ng kahit ano? Iyan ay pagkuha ng ari-arian. Oo, 1,948 pa pala. Matagal-tagal na rin yon. Tingnan mo yan, mas marami pang ulo ng usa at sungay doon. Gusto ko rin ang ilustrasyon nila ng kabayo, pangangaso at iba pa. Kaya sobrang Francis talaga ang ambience ng lugar. Ay, may palatatning on the cross at mga gamit para sa kandila. Pwede kang maglagay ng malaking kandila doon. Oo, pero dapat nasa simbahan yon. Sigurado akong para sa simbahan talaga ang mga yon. Sa tingin mo ba baka may maliit silang kapilya o kung anuman? Pwede kaya yon? Sobrang kakaiba ba yon? Oo, nakakita na tayo ng mga kastilyo na may kapilya. Oo, totoo. Siguro nga. Oo, siguro dapat nating tingnan sa paligid. Malaking pasilyo, malamang. Mapupuno ito ng mga quote. Oo, sabi ni Margaret, mga sinabi ni Alfred. Pati ang mga ulo ng bola at iba pa, nandito pa rin. Grabe! Yung astig talaga nun. Grabe. Ang malaking pintuan sa harap dito. Pasensya, lilipat muna ako. Paumanhin, Walang problema. malaking pintuan dito. Matagal ng lubos na nakasara. At pagkatapos, mas marami pang ulo ng hayop sa pader. Ang tahimik ng pakiramdam dito. Itong painting, may bundok sa likod, gubat sa harap, at mga usa na tumatakbo. Parang ganito rin ang tanawin sa labas. Oo, mula sa kastilyo. Oo, grabe. Ang mga ukit, ang detalye, ang pagkakagawa. Itong piraso na ito, parang upuan sa pasilyo na may lagayan sa ilalim. Oo, nakikita ko pa ang mga laruan ng mga bata na iniwan ko rito. Napakatanda na talaga ng mga ito. Kamangha-mangha. Gusto ko ito at talagang lumana dahil parang gawa pa nung gitnang panahon ng pagkakagawa. Ibig kong sabihin, lahat ng bagay dito sa lugar na to ay maaaring literal na 500 taon na ang tanda. Oo, madali lang. Kung ang fireplace ay ganong katanda, bakit hindi na rin lahat? Bakit hindi pati ang iba? Oh, Halimbawa, ito, maaaring 500 taon na ang tanda. Wala tayong alam. hindi. Literal na nating tinitingnan ang kasaysayan. Oo, Totoo yan at napakaraming mga eskudo sa paligid ng bahay at mga fireplace. Kaya magkakaiba silang lahat. maraming maharlika at aristokrata ang nanirahan dito. Nakakabaliw ito. Sige, hindi na ito nabubuksan. Pero dito tayo papasok sa isang magandang susunod na kwarto na tanaw ang hardin. Sa bandang iyon, tanaw ang looban na iyon. At sa tingin ko, ito ay mas parang lugar ng mesa. Lugar para magpahinga. Lugar kung saan malamang na tumanggap siya ng mga tao. Oo. Magkaroon siya mga pagpupulang. Pumapasok ang mga tao, umuupo, nagnenegosyo, at nag-uusap. Malamang, iyon ang gamit nito noon. Ang ganda ng opisina na ito. Nalaman namin ang buong kasaysayan ng lugar na ito dahil sa mga dokumentong ito dito. Di ko ipapakita ito dahil maraming detalye, pero dito namin nalaman na ang lugar ay mula pa noong 1428. Sige, ano ang susunod? Saan tayo pupunta? Ano ang titingnan natin? Sa palagay ko, puro archive at documentation lang ang nandun. Punong-puno ng mga archive. Malamang galing sa mga negosyo niya. Hindi pa namin alam ang negosyo niya, pero mukhang napakayaman lang talaga. Siguradong sigurado yon. Gusto ko ring makita mo sila sa paligid ng kastilyo or mga maliliit na porselanang bagay. Oo, mga maliliit na palamuti at mga ganun. O itong globo dito. Ay, pasensya na, special pala ang tinutukoy mo. Oh, ito ay isang watercolor painting mula nung Wallacham mula sa kastilyong ito. Kung hindi mo pa nakita, Malamang na napansin na ng mga tao ang chaise longue.
ang pinakakaraniwang kasangkapan sa Pransya. Hindi ka magkakakastilyo kung walang chaise longue Oo, medyo nalulungkot lang ako na parang nasisira na ito. at medyo bago pa rin ito. Sa tingin ko, hindi ito yung magagandang Wall Street chaise longue na lagi mong nakikita. At kahit sa loob ng bahay, meron kang mga magagandang pintuan at arko at lahat ng iyon. Oh, parang original pa mula medieval period. Dapat ay minahan, Vic. Ang fireplace ay gawa lahat sa kahoy, mataas ang ukit at lahat-lahat. Itong fireplace na ito, sa tingin ko ay pampakita lang, pero hindi ako sigurado. Pero mukhang engrande ito. Hindi pa ako nakakakita ng fireplace na nakalagay sa pader at gawa sa kahoy. Matatakot talaga ako na parang, literal, lalabas yung apoy at sisirain ang akin. Kaya nga ang woodworking, Kaya nga sinasabi ko na malamang peke lang yon. tingnan mo yung detalye dito. Ang ganda-ganda. Napakagandang orasan sa ibabaw nito na may inukit na lobo. Kahanga-hanga ang lahat dito sa kwarto. Gaya ng nakikita mo, may isa pang eskudo dito. May petsa na ulit tayo. 1,600 ang cute. 56. Sa tingin ko, 1,656. Kaya 400 taong gulang na fireplace. That was... Oh. Ang tungkod ni Ginoong Alfred. Malamang hindi pa yan 400 taon ang tanda. Malamang hindi. Wow, grabe. May maliit na display case na naka-embed sa isang side table na may mga kakaibang porselana sa loob. Oo, Muli, ang dami talaga. Ay, tingnan mo, nabubuksan pala ito. kukunin ko lang itong isa. Walang laman, pero mukhang kailangang gamitan ng kamay. Oo nga, sigurado. Ang wild talaga. Ang ganda nito. Ang ganda talaga. Gustong-gusto ko itong lagayan ng libro dito sa gilid. Wow, oo. Pero yung buong kwarto ay isang obra maestra. Perpekto ito. Ginawa ito mula sa isang blok ng kahoy. Sandali, heto ang keso. Jesus sa sungay ng usa. Napakakakatawan yan. Pransya? Pransya. Kaya ang susunod at talagang gusto ko rin ang kwartong ito. Sa tingin ko, isa na namang sala. Isang lugar para mag-relax. Oo, dito sa kwartong ito, marami akong mapapahingahan. Pero ang fireplace dito ay napakaganda na naman. Napakaganda ng gawa nito. Isa rin ito sa mga bagay na hindi mo sisindihan. Oo, tama. Di ko rin naisip gawin yun. Pang display lang. Oo, pati na rin yung crest doon at saka yung corona sa harap, pati yung palamuti Oh, maganda rin ang pagkakakit. at itong mukha dito. Wow! And ang detalye. Ibig kong sabihin, tingnan mo yan, gustong-gusto ko ang mga detalye at nasa lahat ng sulok ng chateau na ito. Tama ka, kailangan pa nating mag-usap. Gusto mo ba? Oh, medyo ganito. Medyo nagkaroon ng amag. May amag na, tinitingnan ko. Oo, tingnan mo, may suot akong guwantes, pero may literal na amag sa ibabaw. Oh, Parang mukhang malinis. Pero siguradong inabandona na ito. Nakakalungkot isipin na hindi pa ganoon katagal. Pero ganito na agad ang nangyayari dito matapos lang ang 5 taon. tumingin ka sa likod mo. Ay, mas marami pang mga litrato ng mga taong ito. Si Milster ba ito? Alfred? Oo, siguro siya ang tinutukoy na lalaki. Maganda rin ang frame ng larawan. Tama, at itong illustration, totoong guhit ito. Mukha siyang totoo pero guhit lang talaga siya. Pwede nga, anak ko. Oo, kasama ang mga aso. Ang ganda, lapis lang ang ginamit dito, di ba? Oh. Ay, ang ganda-ganda niya dyan. And gusto ko rin itong maliliit na frame sa gilid. Oo, ang gaganda nila. At meron din tayong magagandang upuang may upholstery, isa doon. Pero meron din tayong malaking libreng bangko dito. Magandang bangko, magandang painting. Siguradong totoo yan. 100% totoong totoo, tingnan mo. Oh, pero tingnan mo, nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Minsan mas nagkakaroon ng karakter dahil doon. Naintindihan ko yan, pero oo, nagdadala talaga ito ng pagiging totoo. Totoo talaga. Sa museo, mapapansin mong may bitak ang mga painting. At para sa akin, parang kapag nakita mo yon, may isip mo, oh, ito ang kasaysayan. Ganito talaga dapat. At ngayong pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga museo, parang museo na rin ang pakiramdam ng bahay na ito. Museo ito.
Tingnan mo ang tapiserya sa likod. Alam mo bang kilala sa buong mundo ang Belgium, lalo na ang Brussels dahil sa mga tapiserya? Gumagawa na kami ng mga tapiserya sa loob ng maraming siglo. Oh, at talagang magaling kayo doon. Marble na mesa dito, marble na drawer. Tingnan natin. Pwede ko ba buksan? Ay, maliit lang. Gusto ko ang itsura ng mga baluktot na pintuan. Oh, ang ganda talaga niyan. Sige, ipapakita na ba natin ang natitirang kwarto muna? Oo, kasi gusto ko talaga ito. Ano yung tawag mo dito? Dapat ito ay nasa harap ng kama. Oo, para itong maliit na upuan na pwedeng upuan tuwing umaga habang nagsusuot ka ng sapatos at damit. Iyon talaga gamit nito. Medyo wala siya sa lugar dito pero hindi naman siya pangit tingnan. May upuan dito, dalawa sa paligid nito. At talagang luma na ang mga upuang ito, parang mula pa noong huling bahagi ng 1800s ang itsura ng mga ito. Oh, hindi ako sigurado. Wow, dapat itong maayos na ma-restore at mailagay ulit kung saan man. At isa pang magandang painting, Kamangha-mangha. Hoy, at saka kung tapos ka na dyan, halika't tingnan mo ito. Hindi naman ito sobrang espesyal, pero gawa ito sa porselana. Oo nga pala. hindi, ang ibig kong sabihin, ang astig talaga nito. Oo, maganda at kakaiba ang pagkakagawa nito. Ang astig talaga. Napakakulay, napakabuhay. Oo, ibig kong sabihin may buhay ang painting na ito. Oo. Napakaganda. Sige, ipinapakilala ko sa inyo ang aklatan. Hindi ito malaki pero kaakit-akit. Oo, sa tingin ko ito na ang pinakamagandang maliit na aklatan na nakita ko. Napakaganda nito. Malamang pumasok siya dito, kumuha ng libro, pumunta sa sala doon, umupo at in-enjoy ang napakagandang librong ito. At ang katahimikan nito, siya man ay lalaki o babae. Dahil si Marguerite lang ang huling tumira rito. Isa ba itong nabubuksan? Oo, isa ito sa mga set na iyon. Hindi pa ito kompleto. Dapat may ilang baso dito. Pero picnic set talaga ito nung araw. Ah, talaga. At pwede mo itong dalhin. Sa tingin ko, dapat may mga bote dito. Tapos pwede kang kumuha ng alak para sa pangangaso o kaya sa isang magandang picnic at pwede mo ring buksan sa gilid para makita mo. Pagkatapos, pwede mo nang tanggalin at gamitin ang tray na ito. Ang astig nun. Para sa mga bisita at sumama sa'yo. Sobrang marupok. Oh, mukhang marupok talaga yan. Sige, tapos isasara mo ulit ng ganito. Gusto ko ng set na ganyan. At pagkatapos ay naipit ang daliri ko. Gusto ko talaga ang mga guhit na ito. Ibig kong sabihin, mga printa sila. Pero maganda talaga. Oh, itong tungkol sa kalikasan. Ipakita mo rin lahat ng metal sa ibaba. Oo. Ang dami talagang bagay. Sa bawat sulok dito, may mga pwedeng ipakitang bagay. Ano yon? Kahit ako, wala akong ideya. Ang astig talaga. Tapusin natin tulad ng magandang channel dito sa kwartong ito. Yung pareho rin, pero mas kaunti lang ang mga paa. Cute siya. Ito ang pasilyo na galing sa looban. Kita mo doon, iyon ang side door at diretso iyon papasok sa looban. Siguro ipakita mo na ito. Parang lahat ng maliliit na lalagyan na ito, Oo, siguro di ako sigurado. mukhang lahat ay gawa talaga sa kamay. Wow! Oh, at heto ang isa sa mga sunog na guhit. Alam mo yun? Oo, gamit yun ng maliit na lapis. Oo, tawa. Gusto ko to. Ay, nagkakahiwa-hiwalay ito. Ito ay isang maliit na tubo. Maganda ang pagkakagawa. Tingnan mo yan. Malamang gawa kamay. Wow! Oh, nakita mo ba itong maliit na bahay? Ang detalyado nito. Mahilig talaga sila sa aso dito. Oo nga. Mahal na mahal nila ang mga aso nila. Hindi ko alam kung bakit. Isa lang itong kahon. Sige, maganda at ito ang pasilyo. Mamaya ay titingnan pa natin ito. Pero pasukin muna natin ang kwartong ito dito. Isang napakalaking kwarto ulit. Isang opisina, isang arkibo. Makikita mo ang mesa dito kung saan may nagtatrabaho dati nung araw. Naiwan pa rin lahat ng gamit nila. May address book dito, luma na ito. Tingnan mo, pwede mo itong hilahin pabalik para bumalik sa numerong iyon. Oo, kumpleto pa ang address. Isasara ko na at kailangan mo i-blur. Tapos na. Napakalaki na namang fireplace. Oh, mukhang mas bago. Oh, Malamang hindi rin nagamit. at kung ikaw ay nagkakaloko,
Heto na si Johnny. Kahanga-hanga. Ang daming palakol. Maganda. Kamangha-mangha. Oh, astig talaga. Tungkod, malamang para kay Margaret noong matanda na siya. At dito naman, may wheelchair pa rin na nakatayo, pati mga diaper at iba pang gamit na naiwan dito. Mukhang tumatanda na talaga siya sa huling bahagi ng buhay niya. Malamang noong 2019, ang mesa dito ay buo pa rin para sa sinumang magtrabaho. Pati na rin ang mga sulat at lahat ng bagay ay narito pa rin. 2 working bag. Nakakabaliw at mga artipakto at lahat ng maiisip mo ay nasa paligid dito. Wow, ang ganda. Sige, Mas marami pang mga bagay. o parang walang balbas. Maganda rin ang built-in na cabinet. Oo, Maraming built-in cabinet dito. Siguro puno ng porselana. oh, nakita mo ba ang vault sa kanto? Ay, hindi pa. Hindi ko pa nakita. Hindi pa. May vault na nakatayo dito. Perish mo ba itong buksan? Oo naman. Sa malas, walang laman doon. Gusto kong yumaman. Oo, malas talaga. Maganda. Balik tayo sa pasilyo. Tingnan natin. Ano ang meron tayo dito? Wow. Oo, puno ng sapatos. Oo, makikita mo na lahat ng sapatos ng mga babae ay naiwan dito. Oh, Iyan ang palatandaan na ang babae ang huling tao rito. Marami siyang litrato ng kanyang lalaki sa paligid ng bahay, gaya ng nakita na natin, kaya gusto lang talaga niyang maalala siya. mahal niya talaga siya. Mukhang basement din yan. Oo, malamang yun nga. Kaya napakatandang basement, tara na tingnan natin. May mga bote ng alak, astig na tuklas. Baka isang wine cellar. Oo, sigurado. Kastilyo ito sa Pransya, lumang basement ito. Oo, talagang luma na at nagkakabagsak-bagsak na. 500 taon na ito. Totoo ba? May naiwan pang daan-daan na bote ng alak dito. Grabe, puro mga walang laman na bote lahat yan doon. Tingnan mo dito. Ay, sandali. Tingnan mo to. Sandali lang. Oh, puno pa rin ang mga ito. Oh, Wow, siguradong napakamahal ng mga bote na ito na nakakalat dito. Tingnan mo. Pati mga ito, natatakpan pa ng sapot ng gagamba. Nakita ko lang yon sa gilid ng mata ko, parang maliit na butas sa lupa. Sa ilalim ng daan-daang taong kastilyo, may mas kahanga-hanga pang bagay kaysa sa makikita sa ibabaw. Isang 600 taong gulang na lagusan na itinayo kasabay ng medieval na kuta noong unang bahagi ng 1400 sis. Ang mga lagusang ito ay inukit sa lupa at bato, gumagapang sa ilalim ng pundasyon at nag-uugnay ng mahahalagang bahagi ng ari-arian. Pinakakapansin-pansin, isa rito ay tuwirang daan sa lumang balon. Mahalagang lifeline kapag may pagsalakay. Pinaniniwalaan na ang mga lagusang ito ay nagsilbing daanan ng pagtakas para sa mga maharlikang dating nanirahan dito na nagbibigay daan sa kanilang maglaho sa ilalim ng lupa kung sakaling mapasok ng mga umaatake ang panlabas na depensa. Nakakatuwang isipin, hindi naman ito kakaiba. Sa buong Pransya, maraming kastilyo mula sa panahong medieval ang itinayo na may mga tagong lagusan. Ang iba'y palihim na nagdadala ng supply, samantalang ang ilan ay patungo sa mga kalapit na kapilya, ilog o malalayong bahagi ng gubat. Noon, mahalaga ang mga ito para sa kaligtasan, lihim at kapangyarihan at nananatili pa rin hanggang ngayon. Isa sa mga pinakamisteryoso at kaakit-akit na bahagi ng mga makasaysayang estrukturang ito ay ang mga ito. Oh, malayo ang nararating nito. Isa ba itong buong lagusan? Diyos ko, may alak pa pala rito sa ilalim. talaga. Oo, parang naglalakad ako sa eroplano. Oh, naglalakad tayo sa putik. Parang ito ay isang sistema ng tubig siguro. Dito, sandali. Pakihawak ng camera. Sa tingin ko, binahayon. Diyos ko, nakikita ko may mga paso at kung ano-ano pa sa tubig, malamang mas malalim pa yan. Hindi natin pwedeng galugarin ng sobrang wild. Balik tayo ulit. Oo, balik tayo. Balik. Hindi ko inaasahan yun. Uy! Tara, pumunta tayo sa ikalawang palapag ng lugar na to. Kaya maglakad tayo paakyat sa hagdan papunta sa ikalawang palapag dito. Nakakamangha talaga. Puro kakaibang lugar ang nabidyo natin nitong mga taon. Astig na patuloy tayong nakakahanap ng ganito. Pasensya, gawin ko ito ng 2 hakbang paatras. Oh, para ipakita ng kaunti dito.
Naglalakad lang ako dito. Hindi ko pa nga na ipapakita yung orasan na ni Kuya sa kanto. Maganda. Wala nang mga baril. Walang mga baril ngayon. Oo, may sapot ng gagamba kahit saan. Pwede mong ipakita ang bakuran, tore at palubog na araw. Oo, dumating kami dito ng sobrang late. Medyo hindi inaasahan. Gustong gusto ko itong malalaking muka, ngayon ko lang ito nakita. Ito ay gawa sa batong fleur de lis, 1,826. Lahat ay bumabalik sa kasaysayan. Mga mapa, magagandang paglalarawan, kalan, lahat ay nandito sa lugar na ito. May umbok dito. Di ko alam bakit nila ginawa. Halos madapa ako kanina nang pumasok ako sa kwartong ito. Pero ayun, pagpasok mo dito sa itaas na kwarto, isa na namang kamangha-manghang kwarto. Napakagarbo. Kamangha-mangha. Ito ang unang dining room na nakita natin. Tama, ito nga, at kakaiba ito. Kakaiba, kakaiba. Yan ang tamang salita para sa kastilyong ito. Kamangha-mangha, kamangha-manghang dining table. Heto. Kahit ang mga halaman ay nakatayo pa rin sa mesa, at totoong mga halaman ito, hindi peke. Mga tuyong halaman lang talaga. At isang napakalaking medieval na fireplace. Naniniwala akong base sa itsura at estilo nito, malamang ito ay mula pa noong simula ng kastilyo. Matagal na itong nandito. Dito, meron tayong isa pang eskudo sa fireplace. Magandang eskudo, may lavender dito sa ibaba. At syempre, may bellow para sa fireplace. Oh, parang Templar's Cross nga ito. Sa palagay ko, ito ay Templar's Cross o Krus ng Order of Christ. Pero baka palamuti lang talaga ito. Dalawang magagandang espada ang narito. Mga antigong espada ang meron sila. Nakikita mo ba sa kamera? Oh, mga klasikong disenyo yan, civilian rapiers. Oo, kaya ko na tanong. Kasi may mga ukit pa at lahat sa kanila. Tingnan mo, sobrang detalyado, sobrang liit. Astig, pwede mo rin silang tawaging disenyo para sa duelo, hindi sibilyan. Malamang luma na at gawa kamay. Malamang. Maingat na ilagay ito sa likod. Lahat ng mga lamparang langis na nakatayo sa likod doon. And isa pang magandang illustration. Muli, isang kastilyo. Oh, Kapag may ari ka ng kastilyo, in love ka sa mga kastilyo. dapat lang. Nasa paligid ng mga kastilyo ang buhay mo. Oh, Isang paboreal doon sa itaas. Siyempre, ano ba ang kastilyo kung walang paboreal? Patay na buhay na nakasabit sa pader. napakaganda lang talaga. Grabe, may mga palamuti at may mga gunting pa na nakakalat doon. Wala akong alam. Ang gaganda ng kampanilya. Oo nga, wow. Totoong tanso yan sa tingin ko. Oo. Ay, sandali, pwede mo bang ipihit ito? Fontaine Morton Morto, parang hindi pamilyar. At muli, isang napakagandang tapiserya dito sa pader. Tingnan mo yan, napakalaki rin yan. Malaki. May kakaibang lobo dito na kumakain ng isang labuyo. Pati aso, inaatake ang kasamang nangangaso na lobo. Uy, walang kastilyo sa mundo na kumpleto kung walang piano. Walang piano pero may maliit dito sa gilid. Ah, isang maliit na version. May mga kastilyong may 10 piano pero minsan wala kahit isa. Gulong ng habihan. Wow! Wala akong ideya kung paano patakbuhin ang ganyang bagay. Ahore. At alam mo ba kung para saan ito? Oo, para lagyan ng uling sa loob. Oo, malamang. At parang sobrang tanda na rin. Oo. Malamang. Wow! Oh, hey. Atlas ba yan? Pero nandito si Jesucristo sa mesa dito. At tinitingnan ko itong libro dito. Gusto ko lang ipakita ang loob nito. Malalaking sulat, mga larawan, lahat ng maiisip mo. Oh, Lord France. Ang sining ng France. Tingnan natin kung ano pa ang meron ka sa panig na ito. Agila Falcon. Falcon hindi. Falcon talaga yan. Oo, isang falcon yan. Mas maraming falcon sa Europa kaysa agila. Sigurado akong iba ang kulay ng agila. Magandang tapestry na naman, isa ito sa pinakamagandang na preserve dito sa bahay at naka-frame pa. Oh, ang cute na maliit na kwarto. Ano bang sinasabi ko? Ang mga kwarto ang pinakamalalaking silid sa bahay sa hindi ko alam na dahilan. Kadalasan, malaki ang dining area o hallway, pero dito,
Ang mga kwarto ang sentro ng bahay. Ipapakita namin sa inyo ang ganda nito. Tipikal itong French na kwarto na laging may magagandang kulay. Kadalasan tugma ang wallpaper sa kama, pero hindi ngayon. Oo, pakiramdam ko isa ito sa mga huli. Makikita mo ang talagang nagamit na kwarto. Medyo malabo pa nga at ramdam mong talagang ginagamit na ito. Oo, parang ganito yung kwarto namin. Diyos ko, yung kwarto niya. Nandito pa lahat ng gamit sa kwarto. Oh, sigurado. Kanya talaga ito. Tingnan mo yan. Lahat ng mga relihiyosong gamit dito ay maayos na nakaayos. Ang daming mga relihiyosong bagay. Oo, ang asawa niya, si Alfred, umalis dito. Mukha lang itong maliit na pad, pero kapag binuksan mo, may mga dokumento pala sa loob. Nakita ko na yan ng ilang beses. Maganda rin ang upuan sa ilalim niyan. Gusto ko itong painting sa itaas. Napakaganda at napakaayos ng pagkakapreserba. Oo, at sa tingin ko hindi naman ito luma. Sigurado akong medyo bago lang ito. Pero oo, ang ganda pa rin. Na nararapat talaga ito sa museo. Nakakalungkot talaga na nandito lang. May isa pa tayong upuan na nakatayo dito. Mesa dito. Sa harap ng bintana, pwede kang umupo at tumingin sa labas at mag-enjoy sa sikat ng araw tuwing umaga. Kasama ang tanawin ng bundok. Ang hilaga ay banda roon, kaya ang araw ay pumapasok ng ganito. Oo, kaya magkakaroon ka ng magandang sikat ng araw na pumapasok sa kwarto. Yan, gusto ko ring ipakita ito. Tingnan mo yan, parang isang stall park na may salamin dito na preserba gamit ang mga bulaklak sa loob. Hindi ko alam kung totoo yan o peke na luma, pero mukhang totoo. Parang naalala ko yung mga Japanese ikebana display na madalas nating nakikita. Mas maraming palamuti at kung ano-ano pa, mga palamuti ng ibon, upholstery, upuan. Malakas ang pakiramdam ng tao noon sa kagandahan. Ang mga bagay dito ay nananatiling maganda magpakailanman. At ang mga bagay na ginagawa natin ngayon ay may kinalaman lahat sa uso. At hindi ako sigurado kung maganda nga yun. And ang orasan na ito ay napakaganda talaga. May marmol, ginto, lahat-lahat. Kailangan kong sabihin na ito ang pinakamagandang orasan na nakita ko. Lalo na sa isang abandonadong lugar. Masaya ako na protektado ito ng salamin. Oh, Iyan ay isang obra maestra. Mayroon tayong si Alfred kasama ang kanyang Dalmatian. Malamang ay isang bagong kuhang larawan, mga drawer. Lahat ng nakikita dito ay, mga Biblia at lahat ng bagay ay nandito pa rin. ano ang nasa loob niya? Lahat ng mga rosaryo natin. Ano to? Gusto ko to. Hindi ko alam kung ano to. Parang maliit na lalagyan ng gamot. Oh, tingnan mo. Pareho sa larawan na may kastilyo sa burol. Pero ngayon, kung handa ka na, kung handa ka lang talaga, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang pinakamagandang kwarto dito. Sa palagay ko, hayaan mong i-welcome kita sa loob ng pinakamagandang kwarto ng buong lugar na ito. Talagang kamangha-mangha ito. Isa ito sa 5 pinakamagagandang silid-tulugan na nakita ko. Itong kama, ang pinakamagandang kama na nakita ko. Ibig kong sabihin, yung mga ukit. Halimbawa, tingnan natin yung paanan ng kama, tapos pag-angat mo, makikita mo yung magagandang pinta, gawa talaga ng isang artist. H. Lipman. Parang Aleman pa nga ang tunog. Oo, lahat ay perpekto sa kama na ito. Tunay na obra maestra. Parang natutulog ka sa isang panaginip. Gusto kong malaman kung magkano ang bayad nila sa kama na ito. Sa tingin ko, ayaw mong malaman. Sa totoo lang, ginawa pa rin ito ng pantay. At sa itaas, mas magaganda pa, magagandang mga pinta. Makikita mo pa yung mga bitak na tinutukoy ko. Oo, at ang ibig kong sabihin, buong kama ay pininturahan. Pero ibig kong sabihin, inukit at pininturahan ito. At yun ay isang obra maestra. Oh, Itong kama na ito ay talagang nakakalito sa akin. Ang wild talaga. wow! At sinasabayan pa ng chandelier sa harap nito, magkasama silang dalawa, yung chandelier papunta sa kama. At pati na rin lahat ng nasa paligid nito. Sobrang garbo ng kwartong ito. Kung magigising ka dito,
Parang magigising ako sa isang panaginip. Magigising ka mula sa panaginip. Si Jesus sa itaas ng kama, syempre. Amen. Pati mga gilid dito. Tingnan mo yan, pininturahan pa nga. At oo, ulit napakaganda talaga ng mga detalyeng to. Ay, sandali, pupunta ako doon. Oh, Malamang mga ninuno nila. mga ninuno. Mga ninunong babae. Dito sa side na to ang babae. At doon naman sa kabila ang lalaki. Karaniwan sa Pransya na isabit ang mga larawan ng iyong mga ninuno sa mga pader. Talagang karaniwan. Wow, 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 wow. Umiikot tayo sa paligid ng kwarto. Ipakita ko lang itong upuan kasi pakiramdam ko special talaga ito. At oo, luma na rin itong upuan pero ang ganda niya. Oo. Gusto ko ito. Buong upholstered ito. At kahit dito sa side na ito, itong mesa at ang salamin sa itaas, napaka-espesyal din ng mesa. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga mesang ito. Siguro wall table. Malamang Italian marble ang ibabaw. Astig, ang ganda. Oh, Iyan ay isang mesa ng sekretarya. Diyos ko, ito na ang pinakamagandang nakita ko. siguradong sigurado. May mga nakatagong compartment pa. Oh, meron talaga niyan. Napakakaraniwan naman. Minsan kapag may hinila ka, may mahuhugot ka pang iba. Oo. Ayun, nandyan na. Ang astig na halos mahila mo sila palabas. Alam ko na. Wow, gusto ko yan. Bakit hindi na natin to ginagawa? Tara na mga pare, ano ba meron sa mundong to? Para ito sa mga sapatos na mukhang cowboy. Ah, parang Spurs lang. Pati yung wallpaper dito sa likod, oh, velvet siya. Pransya, Pranses na Pransya. Magandang fireplace. Siyempre, bawat kwarto may fireplace. Marble ang disenyo ng fireplace. Maganda, maganda yung orasan doon. Pati lalagyan ng kandila. Kahanga-hanga rin sila. Wow. At ang fireplace, ang salamin, ang mga palamuti, ang kulay, lahat ay perpekto talaga. Pinag-isipan talaga nila ito. Isa na namang maganda sa mga painting na yan. Hindi ko maipaliwanag ang ganda nito. Gustong gusto ko talaga ito. Nakatayo kami sa isang museo at parang sa likod ng kwarto dito ay may parang kwarto ng mga bata. Kumpleto sa gamit at lahat. Oo, dito talaga nakatira ang mga bata. Tapos, pwede mong bantayan ang mga bata habang nasa kwarto ka. Napaka-interesante. May litrato dito ng klase nila na naka-uniforme silang lahat. Tara, tingnan pa natin. Oh, at pati yung mga pintuan papunta sa mga kwarto na to ay frame lang at pintuan. Oh, tingnan mo yung susi na nasa loob nito. Astig, Parang galing ito sa panahon ng medieval. hindi ko na nga mailagay ito doon. Sige, pasok na tayo sa loob. Ay, wow. Pasok ka. Isa na namang magandang kwarto dito. At mukhang kwarto ng bata. Oo. Dalawang maliit at magagandang kama, kulay rosas na mga kama. Malamang dito natutulog ang mga apo na nakita natin sa mga litrato sa ibaba. Isipin mo na lang na ikaw ay anak o apo ng mga magulang o lolo't lola na ito. Kapag napunta ka sa kastilyong ito, parang panaginip talaga. Mas marami pang magagandang fireplace. Mga plato na nakita na natin dati, mga crest, fleur-de-lis. Isa na namang lumang fireplace ito. Oh, sobrang luma. Pati mga pader dito, naipakita na ba? Medyo natutuklap na pero kamangha-mangha pa rin. Mayroon pa tayong mas maraming painting. Gustong gusto ko ang mga painting na ito. Parang kambal sila at talagang bumabagay sila sa isa't isa. Oo, sorry. Tungkol pala sa mga upuan ng usapan. Nakakabaliw na upuan. Napaka-elegante. Hindi ka talaga magsasawa sa lugar na ito. Ang kagandahan ay mahalagang bahagi ng buhay ng mga tao. At noon, alam nila kung ano ang tunay na kagandahan. At minsan naiisip ko na nakalimutan na ng mga tao ngayon kung ano ang kagandahan. At dito, meron din tayong maliit na banyo para sa kanila. Ang bathtub at lahat ng kailangan. Nandito pa rin ang tuwalya. Gaano kaya yon kabaliw? Salamat, salamat. Sa kanan papunta sa isang malaking pasilyo. Bitawan mo muna. Isa pang banyo ito sa kabilang side. Magugustuhan mo to. Oh, siguradong magugustuhan ko to. Hindi ba yan ang palatandaan ng kastilyo? Oo, Na may tore,
Wow, ang ganda ng pagkakagawa niyan, ang astig. Ang ganda ulit ng kwarto. Upholstered na kama, ayos pa ang gawa. Upholstered na upuan. May upholstered na upuan dito sa sulok. Lahat pula. Gusto ko talaga ang pula sa silid tulugan na ito. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Naku, may pirma dito. Napakaliit, 1,900, parang 51 yata. May kulang na frame. Parang basta lang nila nilagay yon. Ang labo ng ideyang yan. Napakagandang fireplace na may isa pang salamin sa taas. Magagandang palamuti at muli, isang magandang orasan na tuluyang tinakpan. Sigurong matagal na siyang di nakakalanghap ng totoong hangin kaya maganda pa kondisyon niya. Si Jesus na naman, siya rin yung nakita natin nung pumasok tayo sa bahay. Akala ko unan ito kasi parang may padding pero hindi pala. Painting pala siya. Ang ganda nito. Talagang maganda. Sige, balik tayo sa hallway. Dito, meron na naman tayong isang magandang upuan. Isang bagay na hindi natin madalas makita. Pakiramdam ko kakaiba talaga ang disenyo nito. Oh, Napaka-unique talaga nito. pwede mo ba? Ilabas ang painting? Oh, nagsisimula ng mabulok ito ng matindi. Hindi ito dapat nandito. Ay, napakalaking kasalanan. Tapos dito sa dulo, meron ka pang isa pang maliit na kwarto. Napaka-komportable. Oh, Ang itim na fireplace at ang orasan sa ibabaw nito. Mukha itong lalagyan ng tropeyo o kung anuman, sobrang bigat pero may susi ito. Sa tingin ko ito ay... Tapos ito naman, Oh, sa tingin ko hindi na ito gumagana. isang mesa sa gilid na ito na may mga libro at pagkatapos ay ilan pang magagandang pinta. Wala namang masyadong laman dito. Wala namang masyadong laman doon. Pero tingnan mo ang aparador. May mga napakadelikadong piraso ng bulaklak dito. Wow. Kamangha-mangha. Kahit dito ang daming mga artepakto na naiwan kung saan-saan. May chandelier sa dulo ng pasilyo na walang pumupunta. Literal, Literal. Huling bahagi ng lugar na ito, ang atik, akyat tayo. ito ang imbakan. Literal nilang tinapon dito lahat ng mga bagay na hindi na nila kailangan. Oh, ang unang tumambad sa akin, ang cabinet na may stained glass. Wow, kamangha-mangha ito. At puno pa rin ng mga gamit. Ang atik ng lugar ay punong-puno ng mga gamit. Mas marami pang sungay ng usa ang naiwan dito. Oh, isang baril. Oh, sige. Kalahating baril. Oh, kalahating baril. Kalahating baril. Literal na kalahating baril. At may isa pang taxidermy na ibon doon. Oh, medyo sira na talaga. Siguro bayani lang or iba pa. Medyo sira na talaga. Pumunta ka doon at ipakita mo ng kaunti. Oh, isang manikin. Ho. At heto pa, may isa pang maliit na kwarto. Sa tingin ko, kapag nagsimula kang maghukay dito, makakakita ka ng mga sinaunang bagay. Oo nga. Ay wow, ang gabi, ang gabi. Grabe. Sa tingin ko, ala-ala ito. Pero astig pa rin. Moulin Rouge, ito ay galing Paris. Isa na namang ganito na paikot-ikot nakakatakot na kanta. Sandali. Isa ito sa pinakamagagandang kastilyo na nagawa ko. Salamat po, magandang gabi. Kita-kits ulit tayo sa susunod na linggo para sa isa na namang epic na pag-explore. Mag-subscribe ka na, marami pa tayong gagawin at magkita tayo ulit sa susunod na linggo para sa epic na pag-explore. Paalam!